Hey guys, today I'll be answering some of your questions pertaining to my application on South Korean visa. Hi po, may I ask when did you apply and how many days did you get approval? And just a disclaimer bago ko siya sagutin, ako po ay hindi dumaan sa agency, nag-DIY po ako ay nag-submit sa KVAC, and as well as hindi rin po ito simplified process, meaning to say hindi pa ako gumamit ng any credit cards na nasa list na pwede para kayo ay makapag-apply on a simplified process. So ibig sabihin kung ano po talaga yung standard na requirements, yung po talaga yung binigay ko, plus meron din po akong sinabit na additional requirements. Now in terms of the list of requirements that I submitted to KVAC, especially yung additional requirement na binigay ko, I'll be creating a separate video, but this time let me answer first the question, when did I apply and how many days did I get the approval? Now in terms of the timeline, April 11, 1 PM ako pumunta ng KVAC. I submitted personally kasi nga po hindi po ako dumaan sa agency, nag-DIY po ako, so technically ako po talaga yung magsasabit ng application ko. Take note guys, na you need to get a number, queuing number dun sa reception ng KVAC mismo. Pag nakakuha na kayo ng queuing number, wait nyo na mag-flash sa screen yung number ninyo kung anong counter kayo pupunta. Saan counter nyo isasubmit yung application ninyo. And once done, kapag nakapag-apply na kayo, nasabit nyo na lahat ng requirements ninyo, on the day, dapat may marireceive po kayong text message. Ito po yun. Confirming yung application, nakalagay po dyan yung registration number plus yung name ninyo. And since April 11 nga po ako nagsabit application ko, April 11 ko rin po mismo na-receive yung text coming from KVAC. And on April 14, Monday po yan, ako po ay naka-receive again ng text message coming from KVAC na pwede ko na raw ma-monitor yung status ng application ko sa Visa Portal. Now, here's the link of the Korea Visa Portal where you can check your status. And lilinawin ko lang ha, hindi porket naka-receive kayo ng text message na pwede nyo nang i-monitor, technically meron na kaagad yung result. Mag-wait po kayo ng couple of days para makita ninyo sa system if it's under review, it's approved or denied. Again, April 11, application submitted. April 14, I received a text message na pwede ko nang ma-monitor sa system nila or sa Korea Visa Portal yung application ko. And on April 22, since meron po yung holiday, so medyo matagal talaga, April 22, nakita ko mismo dun sa system na under review na siya. Sabi nila kapag under review daw, mag-wait lang tayo ng couple of hours, minsan 24 to 48 hours, or siguro sa iba more than, para mag-reflect kung approved or denied. And in my case, April 23, nakita ko na approved na siya and multiple entry po yung binigay sa akin. Again, first timer po ako, DIY, hindi po tayo dumaan sa agency, and luckily, thank God, multiple entry po yung nakuha kong visa. Now, kailan po ba talaga dapat i-pick up yung passport natin sa KVAC? You need to wait for a text message po coming from KVAC. So in my case, April 23, nakita ko nag-reflect na approve na siya. April 24 po, may na-receive na akong message sa KVAC na pwede ko nang i-pick up yung passport ko. As per KVAC, kailangan nyo pong kunin yung passport ninyo the day after you receive your text message. Ibig sabihin, kinabukasan nyo pa po, pwedeng makuha yung passport ninyo. Kinuha ko po yung passport ko and copy of visa noong April 25. Again, April 24, I received a text message. Since the following day ko pa pwede makuha yung passport ko, April 25 po ako pumunta ng KVAC, 12:45 PM ako pumunta. Since kala ko kasi 1 PM siya, talaga mag-start yung pag-pick up. Pero guys, on that day, pagpunta ko, nagbigay na agad ng queuing number. And nashock ako guys kasi in less than 5 minutes, actually 3 minutes lang, nakuha ko na agad yung passport ko and copy of visa. Siguro nagkataon na wala masyado nagpipick up on that day kasi may mga nakikita ko sa video na sabi nila sobrang tagal daw. Kaya inagahan ko talaga siya. Pero on that time talaga ng pag-pick up ko, 3 minutes lang talaga, nakuha ko na yung passport ko. Now, ano ba yung requirement para ma-pick up ninyo yung passport ninyo or copy of visa? Pagbalik nyo po ng KVAC, pupunta po ulit kayo sa reception ng KVAC dun sa 9th floor. Magtatanong po kayo how to get your passport and bibigyan po nila kayo ng number. Pero bago po yan, ipepresent nyo po yung parang resibo ng pag-apply ninyo plus ipepresent nyo rin po yung text message coming from KVAC. Yun po yung hinahanap nilang dalawang requirement. Yung resibo ng pag-apply ninyo plus yung text message bago po nila kayo bigyan ng queuing number. And then again, same ng pag-apply, pasok kayo dun sa loob ng KVAC, wait nyo na mag-flash sa screen yung number ninyo bago po kayo mag-proceed dun sa counter kung saan nyo pwedeng kunin yung passport ninyo. Now, based on those dates, gaano ba talaga katagal bago ko nakita na approve ako? Gaano ba talaga katagal bago ko nakuha yung passport ko? Now, from April 11, bibilangin po natin yan hanggang April 23, business days lang yan, Monday to Friday, hindi po kasama yung weekend. And hindi rin po natin isasama yung 17, 18 dahil holiday po yan, Holy Week po yan. So, ibig sabihin, from April 11 to April 23 na nakita ko na approve ako sa system, that's 7 days. And on 8th day, nag-text na po yung KVAC na pwede ko na pong ma-pick up yung passport ko. And on 9th day,
That's the time po na na-pick up ko po yung passport ko. Ibig sabihin, in less than 10 days, dun ko po nakuha mismo yung passport ko and copy of my visa. And sana nasagot ko yung question and sana nakatulong itong video na to para sa pag-apply ninyo ng South Korean visa. And good luck on your application. And if you guys have questions, just comment it down below and sasagutin ko yan. I'll try my best to answer your question. But again, it's a case-to-case basis. Hindi ko alam yung procedure pagdating sa agency because this is based from my personal experience as a DIY applicant. Now, if you're a new follower, ito po yung mga promo codes na pwede nyo gamitin para maka-discount kayo kapag kayo po ay nagbo-book sa Klook and Agoda. When booking on Klook, use my promo code BRYKLOOK, and when booking on Agoda, you can use BRYAGODA for a 10% discount. Again, this is Brian Liwag. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye!